Mismong mga politiko, opisyal ng gobyerno at tauhan ng PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang di umano'y nagbibigay ng mga proteksyon sa mga malalaking drug syndicates sa Pilipinas. Yan po ay ayon sa isang dating ahente ng PIDEA. Mariin naman itong itinanggi ng pamunuan ng PIDEA. Live mula sa Quezon City, may exclusive report. Si Chino Gaston. Chino. Kara muling lumutang itong isang dating PIDEA agent para isiwalat ang kanyang mga nalalaman dito sa pagbibigay proteksyon di umano, di lamang ng mga pulis kundi mga tauhan at matataas na opisyal ng PIDEA at maging ilang matataas na opisyal pa ng Malacanang dito sa mga sinasabing personalidad na nasa likod di umano ng pagbebenta ng illegal na droga sa ating bansa. Kung paniniwalaan si dating PIDEA agent Jonathan Morales, sangkot umano sa proteksyon sa sindikato ng illegal drugs ang mga pulis, mga politiko, pati mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at mga tao sa Malacanang. Pero hindi nagbigay ng ibang detalye si Morales na na-dismiss sa PIDEA noong taong 2013 dahil daw sa pagbawi niya sa testimonya sa kaso laban sa ilang malalaking Chinese drug personalities. Sa PIDEA, nandun lahat, halos ng mga datos na mga personalities na involved sa mga oo. Hanggang senador, cabinet secretary, governor, mayor, barangay, police, NBI, PIDEA, nandun. Idinawit ni Morales si Executive Secretary Paquito Ochoa at PIDEA Chief Arturo Cacdac na sa tingin niya ay protektor daw ng ilang sindikato ng iligal na droga. Sabi ni Morales, July 2013 ipinatawag daw siya ni Ochoa sa Malacanang para magbigay ng PowerPoint presentation tungkol sa mga Chinese drug syndicate na target ng PIDEA Copland Stone Hunt. Ipinakita pa ni Morales ang invitation letter na ipinadala raw sa kanya ng tanggapan ni Ochoa. Inaakusahan noon ni Morales si Cacdac na hindi inaaksyonan ang TAN Drug Syndicate. Sinabihan nila ako na tumigil din. Tumigil dito sa panggigigil dito sa mga target na ito. Bakit? Bakit? Kung hindi sila protector dito mga ito, sana 2013 pa lang giba na itong grupo na ito. Walang maipakita si Morales na ebidensyang direktang nag-uugnay kina Ochoa at Cacdac sa nasabing drug syndicate. Pero naniniwala siyang may kinakatigan si Ochoa at Cacdac. Sinusubukan pa rin namin kuhanan ng pahayag si Ochoa. Ayaw naman patulan ni Cacdac ang mga aligasyon ni Morales. Patunay daw nila na walang kinakatigan ng PIDEA dahil sa dami ng mga huli nitong mga nakaraang buwan. Nag-issue siya ng affidavit, sinabi niya na siya iinutusan na magtanim ng ebidensya, mag-produce ng ebidensya sa alleged Shabu Laboratory, etc. So ngayon, nung nag-hearing na yung Chinese na hinuli nila sa San Fernando City, Pampanga, nung wala pa ako, sinabi niya ng ebidensya, tinanim lang. Samantalang nag-affidavit of arrest siya, sinabi niya, binaybast niya. Sa presentation daw ni Morales kay Ochoa, 3 grupo ang nagbubuo ng Chinese drug syndicate sa bansa. Ang Anico Group na may 70 billion pesos na raw na naibentang droga sa loob ng ilang taon. Ang Sally and Nina Group na 36 billion naman ang natransaksyon mula 2006 to 2008 at ang Mark Tan Group na 100 milyong piso rin ang naging transaksyon sa illegal na droga. Sabi ni Morales, ang illegal na transaksyon ng 3 grupo itinatago sa mga garment business at sa mga kasino. Karagaya ng inaasahan, binasag nga ni PIDEA Director General Arturo Cacdac itong reputasyon ni Jonathan Morales sa pagsabing mismong ito ay sangkot sa katiwalian patungkol sa kanyang pagganap ng tungkulin dito sa kanyang posisyon dati bilang PIDEA agent. Gayunpaman Kara, hindi natin siguro pwedeng baliwalain itong isiniwalat na datos ni Morales kung saan lumilitaw 200 billion pesos itong halaga ng drug industry sa ating bansa. At kung iisipin natin na bakit hindi pa nahuhuli itong mga personalidad na ito na identified naman sa loob ng 6 na taon ng Aquino administration, gayong PIDEA has all the resources ng government to run after ito yung mga foreigners, hindi mga local na mga drug pushers or drug lords. Ito ay mga foreigners mula China na namuga dito sa Pilipinas at nagiging financer ng drug trade sa ating bansa. Kara. Okay, Chino, ang tanong ng maraming nanunood sa atin ngayon, sino ba itong si Jonathan Morales? What is his credibility para makapagsabi ng ganitong mga serious allegations? Bukod dun sa kanyang title as a PIDEA agent, ano ba yung mga hinawakan na nitong kaso?
What is his background? Alam mo, Kara, yung pagpapaliwanag ni Jonathan Morales sa atin, siya ay dating hepe ng Intelligence Investigation Service ng PDEA. So ito ang naniniktik, ito yung may intelligence fund mula mismo sa Office of the President. Binibigyan ito ng pondo para mangalap ng impormasyon, gumawa ng undercover work, mag-embed dito sa mga local drug syndicates para malaman kung sino-sino yung mga tao na sangkot nga dito sa illegal na droga. So kung merong mga let's say capability o meron itong karapatan na magsabi, meron siyang information talaga definitely na hawak patungkol dito sa mga drug syndicate sa bansa. Kasi isa na nga siguro sa pruweba dito yung pagpapatawag sa kanya mismo ni Executive Secretary Paquito Ochoa via that letter na kanya pinapakita para pakinggan ang kanyang mga nalalaman, dahil matatandaan natin itong si Morales ay lumutang noong 2013 para ireklamo itong si Arturo Catdac na kasalukuyang PDEA Director General na hindi umano nito inaaksyonan itong intel report o yung kanyang ipinresentang PowerPoint presentation patungkol dito sa mga known personalities na di umano'y nasa likod ng illegal drug trade sa bansa. So whether meron siyang alam, definitely meron siyang alam. No? Now, kung ano man pwede ba itong mabali dito sa kanyang nangyaring kaso, sinasabi rin naman ni Morales hindi naman siya malinis, no. Meron din siyang mga sala sa gobyerno, no, na pwede handa naman niya daw panagutan, at sa totoo lang, 'di ba, na-dismiss na ito sa service, pero sa kanyang paniniwala, yung pagkaka-dismiss sa kanya may kinalaman dito yung mga matataas na opisyal na tila nasunog o di kaya nabulgar, no, ayaw isiwalat o ayaw hulihin itong mga taong nabanggit niya nga sa kanyang intelligence report. So Kara. na-dismiss na pala siya sa service for a certain case. Matanong ko lang, Yes. Chino, kasi doon sa interview mo sa kanya, doon sa likod niya parang may nakasulat na parang tarpaulin ng anti-drug advocate party list. Ano Yes. ba ito? Tumakbo ba siya nung nakarang eleksyon? Itong si Jonathan Morales? Hindi siya tumakbo, Kara, pero nung after na ma-dismiss siya from service, marami sa kanyang mga taga-suporta at yung mga naniniwala din sa kanya ay nag-udyok sa kanya na maglunsad nitong movement na kontra droga, no. So parang NGO siya, para siyang advocacy group ngayon, pinangungunahan niya ito, at ang kanilang advokasya ay labanan nga itong mga drug syndicate sa bansa at labanan in general yung trade ng illegal na droga dito sa Pilipinas. Kara. Okay, Chino, itong si Jonathan Morales, very serious. Ang mabibigat yung kanyang mga akusasyon laban sa PDEA, laban kay Secretary Ochoa. Meron ba siyang dalhin ito sa proper forum, sa korte? Kasi kung talagang sinasabi niyang matibay yung kanyang ebidensya laban sa mga ito, hindi ba dapat dalhin niya ito sa korte, hindi lang sa media? Tama ka dyan, Kara. Isa nga sa mga rason kung bakit pinatawag siya noon ni Executive Secretary Ochoa ay dahil nagsimula itong magsiwalat ng kanyang mga nalalaman at yung kanyang mga allegations laban kay PDEA Director General Arturo Catdac, no? So, in fairness naman dito siguro sa Malacanang, pinatawag siya ni Ochoa to hear his side at pakinggan yung mga kanyang mga allegations. But after nun, nabuo na ang kanyang pananaw na mismong mga miyembro o yung mga ilang matataas na miyembro ng gabinete, particular si Executive Secretary Paquito Ochoa, ay sangkot nga dito sa protection racket dahil sa kanyang conjecture na dahil hindi na aksyonan yung kanyang mga intelligence report ay para sa kanya nangangahulugan na ito, yung inaction means protection na dito sa mga nabanggit na mga kilalang personalidad dito nga di umano na nasa likod ng illegal drug trade sa ating bansa. So Kara. Chino, dadalhin ba niya ito sa korte? Itong mga ebidensyang hawak niya? Well, at the moment, wala siyang plano, no, nadalhin ito sa korte. You have to remember, this happened way back in 2013. Pero pwede rin nating isipin, no, na maaring nagagamit din ito ng ibang grupo. Kasi ang sinasabi naman ni PDEA Director General Arturo Catdac ay every year na lang lumulutang si Jonathan Morales para sirain di umano yung kanilang anniversary, no, sa paglutang a few days before the PDEA anniversary, no, na mangyayari this Friday. So para sa kanila, non-persona na ito or hindi na dapat
paniwala ang personalidad itong si Jonathan Morales dahil na-dismiss na nga ito at hindi dapat paniwalaan yung kanyang mga allegations laban sa gobyerno at maging sa PDEA personnel in general. Kara. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.